trailer 10202. It was a Holding trailer. What's that? Yeah, I'm heading to London right now. Yeah, no problem. Okay, so nandito ako sa Cambridge en route ngayon. Ayan, dumaan lang ako dito kasi ako'y inantok and and bumili lang ako ng kape at isang cookie. Bibili pa sana ako ng pang breakfast pero kanina hindi ako nakabili kanina umaga. Ngayon sana ako bibili pero doon na lang siguro ako doon sa customer na kakain. May lunch akong dala, so breakfast and lunch na. So ito lang muna sa ngayon kasi ako'y inaantok talaga. At magpipick up ako ng load doon mamaya para load na papuntang BC sa 3M. Mga plastic tapes, yung mga pang medical supplies. So andito lang yung truck ko. Yung dala-dala ko ngayon is yung container vans. Ano na pala dito ngayon, yung nag-extend na sila ng parking dito. Ito yung bagong parking lot. Dati maliit lang, dun lang. Okay. Yeah. Container yung dala ko ngayon. It's a 53 footer na container. And at saka bagong container siya. Ay. Nag-snow dito nung nakarang araw to. Dumi na ng gilid ng truck. Ayun, susi. So lahat ng mga cookies na paborito ko dito sa Tim Hortons is ito yung peanut butter cookies. Ngayon yung peanut butter cookies nila parang holiday special nila. Yung meron siyang ito yung parang Reese's na Reese's na chocolate. Jag-jagan nila. Sarap. Kaya mahilig nga ako din sa mahilig ako sa peanuts. So kaya ito rin yung pinaka-paborito kong cookies dito sa Tim Hortons. Ito, may kape ako ngayon. Pantanggal antok lang. Ngayon nga ako ay papunta ng London, Ontario. And pipick up na ako ng load doon ngayon. And balik naman kaagad ng Mississauga. Tapos yun lang. Bago ako pumunta dito na yung bago ako papunta ng London kaninang umaga, maagang-maaga ako nagsisimula kasi pag yung sa araw-araw ko 6:30 ng umaga, minsan 5:30, minsan 4 o'clock. Nagsisimula ako ng 4 o'clock ng umaga. Ito ngayon 6:30 ako nagsimula.
Tapos parang medyo kinulang ako sa tulog kagabi. Ito, inantok si Uncle. Okay, so kakainin ko lang to habang nagda-drive. I take it the trailer's empty? Yes, it's empty. All right. Thank you so much. So, yeah, alright. Thank you so much. Thank you. Okay, so mabuti yun yung yung security guard nila ngayon. Yun yung mabait. Kasi merong isang security guard dito na siya yung laging nandun. Napakasungit, lalaki din siya, masungit na may katandaan na at masungit. Minsan may konting mali ka lang sa sa mga sasabihin mo at nagsusungit na kagad. Yun. So minsan nga nasabi ko nga na ba't di ka na lang kasi magpahinga. Tanda-tanda mo na, tapos yung mga tao pinagsusungitan mo dito sa yung mga pumapasok dito. Alright, so nandito na ako ngayon sa 3M London. London, hindi London UK, London Ontario to. Dito pa rin sa Canada. Okay, so andito ako sa planta nila at magpipick up ako ng load na papuntang British Columbia. Pero itong load na to, idadrop ko lang to sa yard namin at ibang driver ang maghahatid nito sa via train tong pag-haul nito sa load na to. So dadalhin to sa Vaughan, Ontario, doon sa CP Railway, and hanggang doon lang to, and then train na yung magdadala nito papuntang British Columbia. So ngayon kadalasan ito na yung mga ginagawa ngayon. Galing dito na papuntang BC, via train na yung pinaglalagyan ng mga load. So parang kasi parang mas mabilis din, saka mas safer yung load. Di tulad nung itatracking to ngayon, lalo na ngayon ay winter, tapos dadaan ka ng Manitoba, Saskatchewan, Alberta, at saka bago ka dumating ng British Columbia. So anyway, magche-check-in lang ako dun sa loob, at saka dito na lang din ako mag-lunch. Okay, so pag nag-dock na ako dito, saka ako magla-lunch kaagad. Okay, so ako'y nakadock na dito, and sa kasamaang palad, kailangan ko maghihintay dito ng at least mga 2 hours daw, sabi nung shipper, kasi
Merong yung load na kukunin ko ngayon, yung mayroong truck ng Bison pa rin na dadating dito na galing sa US, magko-cross pa ng border. And yun yung hinihintay kasi yung part ng load na yon is papunta dito sa trailer ko. Yan. So mag-unload siya dito, yung ibang load iiwan, tapos may part ng load na yon na ipapasok dito sa trailer ko. So ngayon wala pa dito yung driver. Baka siguro na-delay yun kung saan man. Sabi nila maghihintay-hintay. Hintayin ko lang daw muna dito. And baka daw mga 2 hours pa daw. At least 2 hours yung yung hintayan ko dito. So wala namang problema sa akin kasi hanggang ano naman per hour ako ngayon, kasi local driver nga. And ito nga, maghihintay, magla-lunch lang muna ako dito. And so ayun, ayun ang ano ko ngayon. Yun yung aking magiging lakad ngayon. Alright, so nakakatanggap ako dito ng message. Actually kahapon pa to nag-email taga safety. Tapos ngayon hindi ko pa siya natawagan. Ngayon nag-send siya ng message dito sa sa ELD. Di ko alam, galing sa Winnipeg. Naghahanap na naman yata to ng gulo tong mga safety department na to. Lang. Bago ako mag-lunch, tawagan ko na lang muna to. And pagkatapos kong kausapin to para matigil na to siya. Kasi pag hindi mo to tinawagan, magme-message, mag-i-email, tapos hanggat sa tatawag na siya, manggugulo lang. Para matahimik, tawagan ko na lang to. May I speak with Sam? Yes, Sam, this is Lloyd. I just received your message here in my ELD. Yeah. Yes, sir. The ramp, we said? Yeah. Okay. So how's that gonna affect that? Yeah, okay. So how much points will it deduct though? 2? So okay, so I was at level 1 I believe before that. Oh, okay, so it's gonna sit at 4 for now, and then it will come back to 1 and in the New Year's. Okay. Yeah, it was like really like an unfortunate for that company though, because the dock is just really close to the ramp. So yeah, like I don't think I think anybody could hit that one. Yeah. Okay. Yeah, but maybe just next time, because I still remember that company though. I would just maybe I would just say no if they send me there again, because like I'm not really comfortable with that kind of spot. Okay, kakatawag ko lang dito sa sa safety namin nung last November 8. Napasok ako sa sa isang customer na napakasikip, tapos napakasikip, tapos merong ramp dito sa gilid na paangat. So parang ganito, tapos nandito yung parang pinto na kung saan ako mag-unload. Tapos parang ramp siya na parang daanan siya ng forklift siguro, tapos pinto na rin. Napakalapit lang talaga sa loading unloading door. So ayun. Tapos yung dito naman sa harap ko, napaka-ikli lang ng clearance. So yung iniisip ko nun,
pag nakapag-dock na ako, pero yung ulo ng truck naka ganito, naka angle. So ayun, habang gumagawa, nag-a-adjust ako ng truck, ina-adjust ko yung truck. Ayun, nung nag pull forward na ako, meron akong estudyante nun actually. Yung estudyante ko, siya yung nag-spot. Hindi ko siya hinayaan na siya na magdadak doon kasi napakahirap para sa kanya talaga yun. Kahit nga ako, nahihirapan ako. Pero siya, sinabi na niya, hindi siya komportable. So ako na yung tumira. Okay, so ako naman, dahil mahilig ako sa challenges, so parang na-challenge ako dun sa klase ng lugar na na pagbabakingan. So yun. So nung habang nag-a-adjust ako, yung trailer, nung nag-pull forward ako, kasi kailangan ko mag-adjust ulit, yung trailer napunta dito sa ramp, which is yung ramp na yun ay gawang parang asphalt. So ayun, nung nasagi na nung bumper yung asphalt, nagkaroon ng crack. So yung parang nagkabitak-bitak, tapos nabasag yung isang parte doon. Pero yung ibang parte nung na yun, ng ramp na yun, parang dating basag na. Di ko na inano sa kanila kasi masyadong mahaba na yung argument. So ngayon, sinabi niya sa akin ngayon nung yung safety nga, na kung aabot sa $1,000 yung damages, at least 1,000 and up, makakaapekto siya sa aking safety rating. Kasi kami dito sa Bison, meron kaming safety rate. So kung ano yung pinakamababang kasi 1 to 5 siya. Kung ano yung pinakamababang rate mo, kung ikaw ay mababa ang rate mo, kunyari nasa 1 at saka 2 ka lang, so it means na okay pa yung mas okay yung rate mo. Pero mas okay talaga yung 0 ka. So ngayon, nung bago nangyari yun, parang yata ako 1, level 1. So sabi niya ngayon, tumawag ako sa kanya, and sinabi sa akin kung magkano yung inabot ng damages. Sabi $3,000 daw, which is not lang. Sabi ko, inisip ko makaka-apekto na yun kasi 1,000 nga lang yung $1,000 na nga yung makaka-apekto na sa'yo. So $3,000, how much more? So ngayon, sinabi nila na na 3,000 nga yung damages, $3,000 inabot, at makaka-apekto daw sa aking rate. So tataas yung aking level. So mga daw, plus 2. So from 1 magiging 3. At sabi naman niya, bababa daw yun ng New Year pag walang nangyari sa akin. So sabi ko naman sa kanya, yun nga ay kahit sino yung driver doon pwedeng makahit ng barrier na yun o yung ramp na yun. Kasi napakasikip talaga. Sabi ko sa kanya, dapat pala nag-refuse na ako nun. Sabi niya, yun nga, dapat nga mag-refuse ka na nga nun, and bumalik ka sa yard, at dapat sinabi mo na it's my danger na pwede akong makasagi ng mga bagay-bagay doon sa yard ng customer. Oh well, nangyari na nga yung dapat mangyari. Wala tayong magagawa dyan. And I'm not too worried about it. Sa totoo lang. Okay, so kinuwento ko lang. So okay, so andito ako ngayon sa London. Anyway, and maghihintay pa nga ako dito at magtatanong mamaya. Tatanungin ko muna yung yung dispatch kung saan na to yung trailer na hinihintay nila dito. Yun nga, so magla-lunch na muna ako. At yun.
2 oras na talaga ako dito. At hindi lang ako ang nandito. 3 na kami ngayon ang naghihintay. So ayun, yung 2 truck na yun, yung dilaw at yung kakakulay ko at saka yung blue, parehong mga Bison yan. Yung isa owner operator, tapos yung isa ano din siya, yung instructor, may kasama siyang estudyante. So buti na nga lang ako ngayon wala akong kasama, kasi nga meron sana akong estudyante this week, pero may mga yung mga plano na nagbago last week. And yun nga, yung estudyante ko na dapat ngayon ay nagtitraining na siya ngayon sa cross border sa papuntang US. So sa ngayon ako lang this week, pero last week na rin naman bago mag Christmas break. So next week hanggang January 2 yung magiging off ko. So January 25 yung Monday off ako noon hanggang January 2. Tapos balik ko na yung January 3. Ano ba yun? Wednesday? Kailan ba yun? Yeah, parang Miyerkules yata yung January 3. So yun na yung balik ko. And nung next week na yun, meron na akong magiging trainee sa January after ng holidays. So ngayon, yun nga, nandito pa rin. At saka tingnan ko nga, yun nga, yan o. So yan yung oras na kung ilang oras na akong nakahinto dito. Ayan. So 3 kami ngayon. Meron ng isa kanina na nauna. Siguro na naswertehan siya na meron pang mga stock dito at naloadan siya. Tapos ako nung sumunod, naubusan na kasi meron pang truck na dadating para sa stock nila. At yun yung ilalagay, yung iba dito ilalagay sa akin. So ngayon naghihintay. At walang ibang magawa dito, maghihintay na lang. At makapagpahinga na lang din kasi inaantok na ako kanina. At saka walang ibang magawa kundi maghintay. So hanggang ngayon naghihintay pa rin. At saka sabi daw andito na raw yung truck na hinihintay, na nandito na sa London area. So yan, konting hintay pa rin. So nandito pa rin yung mga kasamahan kong naghihintay. Yung isa nandito na sa gilid, katabi ko na yung isa. At yung isa nandun pa. Siya kasi yung sa amin 3 siya yung panghuli. Ako yung nauna dito, tapos itong pangalawa. So ito, instructor din to. May kasama siyang estudyante. Yan. And yung isa owner operator. Okay, ako'y natapos na rin dito after 3 hours na. Ayun. So ay makaalis na. Dito yung isa kong kasama na kakatapos lang din nila maloadan.